Ang Pilipinas? Siguro magulo rin, di malayo sa Cambodia at Vietnam. Ang linyang ito ay lumabas sa bibig ko habang nasa eroplano, bitbit ang pusong pagod. Kaming tatlo, si Eva, si Latte, at si Nu, ay mga estudyanteng Dutch na nagplano ng isang graduation trip of a lifetime sa Timog Silangang Asya. Ngunit ang realidad sa Vietnam at Cambodia ay puno ng usok ng mga magulong sasakyan, presyo para lang sa mga turista, at tingin sa mga dayuhan na parang biktima kaysa kaibigan. Nang nagsisimula ng lumapag ang eroplano sa Maynila, hindi kami nakaramdam ng kaba o pagkasabik. Iisa lang ang umiikot sa isip namin, magtiis lang ng 3 araw at pagkatapos ay umuwi na sa Europa. Wala kaming kamalay-malay na ang bansang hinatulan namin nang walang katarungan ay magtuturo ng leksiyong magpapabago sa pananaw namin sa mga tao habang buhay. 3 araw bago lumapag ang eroplano sa Maynila, hindi kami nasa himpapawid sa itaas ng Pilipinas, kundi nagpapalipas pa rin sa maalikabok na kalsada ng Siem Reap, Cambodia. Ang ingay ng makina ng tuktok ay nakikipagpaligsahan sa busina ng mga truck na walang tigil sa pagbuga ng maitim na usok. Siksikan kaming nakaupo ni Latte at Nu sa makipot na upuan, ang kabilang kamay ko ay nakatakip sa bibig at ilong. Amoy gasolina, amoy mainit na lupa, at amoy na hindi namin maipaliwanag. Ayos lang, bukas makikita na natin ang tunay na Angkor Wat. Pilit ng ngiti ni Latte para palakasin ang loob naming tatlo. Nakita na namin ang larawan ng Angkor Wat sa mga aklat kasaysayan. Naisip ang isang umaga na may manipis na ulap sa ibabaw ng gintong bato, dahan-dahang lumalatag ang araw sa mga balkonahe at ukit. Iyon ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Cambodia. Kinaumagahan, nagising kami ng madilim pa at sumakay sa parehong tuktok papuntang Angkor Wat. Malakas ang hampas ng hangin sa mukha, na nakatulong naman para mawala ang amoy usok. Nang bumaba ang sasakyan, nakita namin ang haba ng pader na bato, ang mga detalyadong ukit na parang panaginip. Ngunit sa sandaling tumapak ang aming paa sa lupa, ang panaginip ay napalibutan ng sigaw, "Cold water, madam? Magnet? Postcard, madam?" Pinalibutan kami ng mga tindero. Ang maliliit nilang kamay ay humihila sa aming braso at bag, ang kanilang mukha ay puno ng pawis at pag-asang makabenta ng kahit ano. Naiintindihan namin na kailangan nilang kumita, ngunit bawat hakbang ay parang kailangan naming lusutan ang pader ng mga pilit na alok. Kaya naman, ang kagandahan ng sinaunang bato ay nababalutan ng gulo na hindi namin sanay. Nang pumasok kami sa loob, naging mas tahimik, ngunit sa mga sulok, may mga lumang bote ng tubig at plastic bag na nakakabit sa ugat ng puno. Tumingala ako sa matayog na templo at pagkatapos ay yumuko para tingnan ang basura sa ilalim ng aking paa. Kaya naman, ang kakaibang pakiramdam ay pinaghalong paghanga at panghihinayang. Pabalik, naghihintay ang parehong tuktok. Ngumiti ang driver, ngunit nang sabihin namin ang patutunguhan, halos doble ang singil niya kumpara sa umaga. "Hindi ito ang presyo kaninang umaga, kuya." Magalang na tanong ni Nu. Tumawa lang siya at simpleng sumagot, "Iba ang presyo sa umaga at sa gabi. Dapat intindihin ninyo, turista kayo." Nagtinginan kami. Walang saysay ang makipagtalo, kaya nagbayad kami kahit masama ang loob. Nang gabing iyon, sa maliit na hostel, umiikot ng dahan-dahan ang electric fan. Nakaupo kami sa ibaba ng double-deck bed. Naririnig ang ingay ng motorsiklo mula sa labas. "Mali ba ang pinili nating araw o bansa?" bulong ni Latte. "O baka masyado lang tayong mataas mag-expect?" Sagot ko kahit hindi ako sigurado. Matagal na tahimik si Nu bago dahan-dahang nagsalita. "Alam namin na mahirap ang buhay nila pero nakakapagod na kapag tiningnan ka lang na parang walking ATM. And Ilanda Eliza." Kinabukasan, nagdesisyon kaming mamasyal sa lokal na palengke, umaasang maramdaman ang totoong buhay ng mga tao kaysa tingnan lang ang mga lumang lugar. Puno ng kulay ang palengke, mga kakaibang prutas na nakasalansan na parang bundok, sariwang karne na nakabitin. Ang amoy ng mga pampalasa na hinaluan ng amoy ng dugo at amoy kanal ay nagpipilit sa akin na magpigil ng hininga paminsan-minsan. Napakakitid ng daanan, kaya kailangan naming sumingit sa tabi ng mga estranghero sa halos bawat hakbang. Sinubukan namin ang isang lokal na pagkain, sa tingin namin ay pinakamadaling hanapin. Kumukulo ang sabaw sa uling, mukhang pinakatotoo.
Ngunit pagkalipas lang ng ilang oras, nagsimula ng kumirot ang tiyan ko. Kinailangan kong maghanap ng banyo sa loob ng kaguluhan. Ang kahihiyan at sakit ay sumira sa romansa ng salitang kumain na parang lokal sa isang hapon lang. Nang hapon, lumabas kaming muli sa hostel. Isang maliit na bata ang lumapit, may hawak na tumpok ng postcard. "Please, sister, buy one," sabi niya sa Ingles na may accent. Tiningnan ko ang mga mata niya at lumambot ang puso ko. Dinukot ko ang pera para bumili, ngunit biglang tumakbo ang 2003 bata, nagmamadaling mag-abot ng brochure at dahon, pilit na nagsasalita ng sabay-sabay. Ang amoy ng pawis, ang init, at ang tingin mula sa mga matatanda na hindi kalayuan na parang sinusukat kung kailan kami muling lalamig ang puso, ay nagpasimula sa aking makaramdam ng pagkautal sa paghinga. Ibinigay ko ang isang papel na pera sa kamay ng batang iyon nang hindi pumipili ng postcard at nagmadaling lumabas sa grupo. Nakatulong ba kami sa kanya? O pinanatili namin siyang umaasa sa ganitong pagbebenta? Ang kaisipang ito ay biglang pumasok sa isip ko at mas lalo lang akong nakaramdam ng pagkakasala. 3 araw sa Cambodia ang dumaan ng mabagal ngunit mabigat. Bawat gabi, umuwi kami nabasa ng pawis ang damit, puno ng alikabok ang sapatos at ang puso ay parang unti-unting kinakalmot. Alam namin na lahat ay nagsisikap para mabuhay, ngunit ang maging dayuhan na kailangang magbantay sa presyo na tumataas baba at sa mga mata na tumitingin sa amin na parang pagkakataon para kumita, ay unti-unting nagsara ng mga pinto sa puso naming 3. Nang huling gabi bago lumipad papuntang Vietnam, nakahiga si Nu na nakatingin sa kisame at dahan-dahang nagsalita. Kung ganito rito, mag-iiba pa kaya sa susunod na lugar? Ang tanong na iyon ay lumutang sa dilim, walang sumagot. Ngunit ang maliit na buto ng kawalan ng tiwala ay nakatanim na sa aming puso at lalaki pa ito bago kami makarating sa Pilipinas. Ang anunsyo sa eroplano ay nagsabing lalapag na kami sa Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila mainit. Ang malinaw na asul na langit ay nagpagaan ng kaunti sa mabigat na puso mula sa Cambodia. "Tingnan mo, sigurado akong napakaganda ng dagat," sabi ni Nu habang ipinapakita ang larawan ng malinaw na asul na isla sa Instagram. Baka ito na ang simula ng bagong yugto ng trip, mahinang dagdag ni Latte. Kaming 3 ay pilit na naniwala doon. Paglabas sa paliparan, ang pangunahing kalsada sa harap ay tila mas moderno kaysa sa inasahan. Sunod-sunod ang mga billboard ng turismo, larawan ng puting bangka na nakaparada sa tabi ng dagat na may asul-berdeng kulay, mga taong nakangiti habang may hawak na niyog, lahat ay parang sumisigaw na ito na ang paraiso ng dagat. Tumawag kami ng taxi mula sa service area sa harap. Ang driver ay isang lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng lukot na checking damit, ngunit ang malawak ng ngiti at malakas na pagbati ay nagpagaan sa atmosfera. "From Europe, holiday?" Masiglang tanong niya. "Opo, bago kami graduate, nagbabakasyon," sagot ko. Tumawa siya, nagkuwento tungkol sa football at panahon sa Europa. Tumawa kami, nakalimutan naming tingnan ang numero sa metro. Nang nagsimula ng bumagal ang taxi sa pagpasok sa syudad, ang pulang numero sa display ay tumakbo ng mabilis ng hindi normal. Mas maikli pa ang distansya kaysa sa paliparan patungong Siem Reap, ngunit halos doble ang presyo. "Bakit po ang mahal?" Magalang na tanong ni Latte. Nagkibit balikat lang ang lalaki. "May toll fee, traffic fee, tourist fee. Alam na iyan ng lahat dito." Ang salitang tourist fee ay nagpalubog muli sa aking puso. Nagbayad kami ng walang anumang sinabi pa, dahil alam namin na wala kaming mababago kahit makipagtalo pa kami. Nang gabing iyon, naglakad kami papunta sa isang sikat na restaurant na inirekomenda sa internet. Ang restaurant ay pinalamutian ng mga makulay na neon light, puno ang pader ng mga larawan ng mga influencer na nag-check-in doon. Nagdesisyon kaming sumubok, umaasang makakagamot ang isang masarap na hapunan. Isang waiter ang lumapit na may malawak na ngiti. "Welcome." Pagkaupo namin, inilapag niya ang makapal na menu sa harap namin. "Gusto ko sanang mag-vegetarian," malinaw na sabi ni Nu sa Ingles. "Wala po bang karne?" Ngayon, ang ngiti ng waiter ay bahagyang kumirot. Tumawa siya at sumagot, "Nasa Pilipinas kayo. Hindi niyo ba susubukan ang lechon? Sikat iyon dito."
Isa pang kaibigan niya sa likod ang sumabat. Oo nga, kung hindi ka kumakain ng lechon, bakit ka pa pumunta rito? Ang pagtawa ay lumabas ng dahan-dahan na parang may sinabi kaming nakakatawa at mali. Dali-dali kong ipinaliwanag na pinili naming mag-ayuno dahil sa kalusugan at personal na paniniwala, hindi para insultuhin ang lokal na pagkain. Ngunit hindi pa rin nagbago ang mukha niya. Okay, pero sabihin ko sa inyo, ang special menu ngayon ay walang meat-free option. Kung gusto ninyong kumain, kailangan ninyong maging open-minded. Ang salitang kailangan ay nagparamdam sa akin na parang tinuturuan kami kaysa tinatanggap. Nang magdesisyon kaming umalis nang hindi pa nag-order ng anuman, isa pang waiter ang lumapit at naglagay ng bill sa mesa. Service charge, maikli niyang sabi. Pero hindi pa kami kumakain ng kahit ano. Nanood lang kami ng menu, pilit na paliwanag ni Latte. Ginagamit niyo ang oras namin, ginagamit niyo ang mesa namin. Bayad sa serbisyo ito. Ang tono ay hindi lang para sa amin, kundi malamig na ramdam namin. Nang lumabas kami sa restaurant, ang puso ko ay parang pinisil. Tahimik na nanguna si Nu bago biglang huminto. Ang luha ay nagsimulang dumaloy ng walang pahintulot. Hindi lang ito tungkol sa pera, nanginginig ang boses niya. Parang wala tayong karapatang maging sarili natin dito. Happened bad. Unquote. Kinabukasan, nagdesisyon kaming sumakay ng bus papunta sa isang beach na sinasabing pinakamaganda sa mundo. Ang terminal ng bus ay puno ng sigaw ng mga ticket seller. Ang bus na sasakyan namin ay makulay, nagpapatugtog ng malakas na musika mula sa speaker sa tabi ng pinto. Ang driver ay tumutunog ng busina na parang rhythm. Pagpasok sa bus, ang amoy ng pawis, amoy pagkain, at amoy amag ng lumang upuan ay naghalo-halo kaya halos nahirapan akong huminga. Sa sahig, may mga walang laman na snack bag at bote ng tubig na gumugulong. Isang grupo ng mga teenager ang umukupa sa 2003 upuan, nagpapatugtog ng musika mula sa cellphone ng walang earphone. Ang tawanan at sigawan ay mas malakas sa lahat. Isang matandang babae ang sumakay sa susunod na hintuan. May dala siyang 2 mabigat na bag, ang katawan ay gumigewang, ngunit walang tumayo para paupuin siya. Naghanap siya ng bakanting upuan at dahan-dahang umupo sa maliit na baitang sa tabi ng pinto. Nagtinginan kami ni Latte. Gusto naming tumayo, ngunit ang upuan namin ay malayo at kailangan naming sumingit sa mga taong nakaupo na hindi nag-abalang magpakita ng interes. Bakit walang nakakita? Bulong ni Nu, na parang nagtatanong sa sarili niya kaysa sa iba. Bumaba kami sa bus na nalilito at nanghihina. Halos nakalimutan namin na gusto naming makita ang pinakamalinis na dagat sa mundo. Sa halip na matuwa, nakipagtalo kami hindi tungkol sa tanawin o beach, kundi kung masyado ba kaming mataas mag-expect o nakatagpo lang kami ng lipunan na hindi tumitingin sa mga estranghero ng pantay. Nang gabing iyon, tahimik kaming nakaupo sa inarkila naming kwarto. Ang dilaw na ilaw ay nagpadilim sa lahat. Baka ganito talaga ang Timog Silangang Asya, dahan-dahang sabi ni Latte. Baka mga batang taga-Europa lang tayo na pilit naghahanap ng pangarap sa lugar na hindi ginawa para sa atin. Sinuportahan ko ang sinabi niya, hindi sumagot si Nu. Isinara lang niya ang kurtina at tinalikuran kami, ngunit nakita ko ang balikat niya na nanginginig ng kaunti. Hindi pa namin alam na ang malupit naming hatol sa buong rehiyon ay babaligtarin sa loob lang ng ilang araw sa lupaing inakala naming hindi na mag-iiba. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Ang ding sa eroplano ay tumunog kasabay ng anunsyo na nagsisimula na kaming lumapag sa Maynila. Umilaw ang seatbelt sign sa buong hanay habang ang kalangitan sa labas ay nagiging kulay light orange ng isang hapon sa Asya. Dinukot ni Nu ang telepono at nagbukas ng booking app ng nagmamadali. Mag-book na kaya tayo ng biyahe pabalik sa Amsterdam mula Maynila? Kung swertehin, baka may flight bukas. Tiningnan ni Latte ang maliit na screen na walang tigil sa paglo-load at dahan-dahang umiling. Mahina ang internet sa eroplano at sigurado akong napakamahal ng bayad para sa pagbabago ng ticket. Sumandal ako sa sandalan ng upuan, pumikit ng malalim. Hayaan na, magtiis na lang ng 3 araw. Hindi rin mag-iiba ang Pilipinas sa mga naranasan namin. Ang linyang ito ay lumabas kasabay ng isang mahabang paghinga na parang isang hatol sa buong bansa.
mula sa isang taong hindi pa nakatapak sa lupa nito. Ang eroplano ay lumapag ng mas malambot kaysa sa inasahan. Sinundan namin ang ibang pasahero sa mahabang connecting ramp. Ang unang larawang nakita ko ay ang makintab na sahig na tile. Napakalinis kaya makikita mo ang sarili mong refleksyon. Matangkad ang kisame, maliwanag na puting ilaw, hindi ang dilaw at madilim na bombilya na nakasanayan namin sa tuong bansang pinanggalingan namin. Ang tahimik, bulong nilate sa malaking hall na puno ng mga naglalakad, ngunit walang sigaw, walang reklamo. Ang ingay ng mga luggage na hinihila at ang timed announcement ay nakikita sa mahabang pila ng immigration na parang isang ilog ng tao. Ngunit lahat ay nakatayo ng maayos, may malinaw na tape na humahati, walang sinumang pilit na sumisingit, walang sinumang nagtutulak. Halos hindi namin narinig ang iyak ng bata o ang reklamo ng tao. Tiningnan kami ng passport control officer sa ibabaw ng kanyang salamin, ngumiti ng kaunti, at nagmano ng bahagya. Mabuhay! Welcome po sa Pilipinas. Ang Ingles na may Filipino accent ay biglang nagpagaan sa aming puso, isang bagay na hindi namin inasahan. Pagkatapos makuha ang bagahe, nagdesisyon kaming dumaan muna sa banyo bago pumunta sa syudad. Ang mabigat na pinto ay itinulak. Sa loob, may malalaking salamin, maliwanag at malinis. Walang mancha ng tubig, walang nakasalansan na tissue sa sahig. Ang banayad na amoy ng panlinis ay nandoon, sa halip na amoy na nakasanayan namin. Isang janitress na nakasuot ng light-colored uniform ang nakatayo sa isang sulok. Hindi niya kami tinitigan, hindi siya nagmamadali. Ngumiti lang siya ng kaunti at yumuko para ipagpatuloy ang pagpunas ng counter na parang sinasabi na malinis ang banyo dahil dapat itong maging malinis, hindi dahil may nag-utos. Nakatayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin ng matagal. Bigla kong naisip ang linyang sinabi ko sa eroplano. Hindi rin mag-iiba ang Pilipinas. Ngayon, pakiramdam ko ay masyadong mahina at masyadong bastos ang mga salitang iyon. Nang lumabas kami sa arrival hall, dumiretso kami sa tourist information counter. Ang sign sa Ingles ay malinaw na nakasulat, Information. Isang babae ang nakatayo sa likod ng counter, maayos ang buhok, nakasuot ng navy blue suit. Excuse me kuya, ate, papunta po kami sa area ng Makati. Paano po kami sasakay ng tren? Tanong ko. Tumingala siya, ngumiti ng natural bago nagmano ng bahagya. Hello po, sa Makati? Then, sumakay kayo ng jeepney papunta sa LRT tapos MRT? Iguguhit ko ang map para sa inyo. Kumuha siya ng papel, iginuhit ang bawat ruta, bilugan ng istasyon, kung saan kailangan naming lumipat, nagpalit ng kulay ng pen sa interchange, at sinulat ang numero ng istasyon sa madaling basahin na sulat kamay. Kung natatakot kayong maligaw, tandaan nyo ito, pwedeng magpatulong po. Karamihan sa mga Pilipino ay masayang tumutulong po, sabi niya habang tumatawa ng dahan-dahan. Ang salitang masayang tumulong ay nagpakuyom sa aking kamao nang hindi ko alam na parang gustong maniwala ng puso ko, ngunit natatakot pa ring mabigo muli. Nang makarating kami sa istasyon malapit sa maliit na hotel sa Makati, hinila namin ang aming mga bagahe sa isang alley na puno ng mabangong amoy ng pagkain mula sa mga food cart, ang mainit na ilaw mula sa maliliit na coffee shop, at ang mahinang tawanan ng mga Pilipino. Huminto kami sa harap ng isang pinto na may glass panel. Isang sign ang nakasulat, Boutique Hostel. Nang bumukas ang pinto, isang lalaki na mga 30 years old, nakasuot ng light-colored shirt ang nagmadaling lumapit. Malawak ang ngiti niya, ngunit ang mga mata niya ay malambot. Good afternoon po. Welcome po. Nagmano siya ng bahagya bago kinuha ang aming mga bagahe. Habang nagche-check-in siya, huminto siya sandali, tiningnan kami at nagtanong, "Pakitanong lang po, mayroon po bang sa inyong tatlo ang vegetarian o hindi kumakain ng ilang uri ng karne? Para maihanda namin ng tama ang almusal bukas." Tahimik kami ng ilang sandali, parang huminto ang oras sa lobby. Ang malamig na ingay ng aircon ay mahina habang ang alaala ng restaurant sa Cambodia ay nagbalik sa aking isip. Kaming tatlo po, mahinang sagot ni Nu. Tumango ang lalaki na parang ang sagot na ito ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Good, maraming vegan restaurant dito sa area namin. Kukuha ako ng map. At saka, bukas, may vegetarian corner kami rito sa hostel.
Kumain kayo ng maayos, wag na kayong mahiya, mag-alala. Itzan, amdanda, amdanda. Ang salitang huwag na kayong mahiya sa Ingles na may Filipino accent ay biglang nagpainit sa aking tenga. Ang luha na pinigilan ko mula pa sa Cambodia at Vietnam ay parang naghahanap ng daan para lumabas. Nagkunwari si Latte na tumatawa, umiwas. Thank you po. Hindi kami sanay na may nagtatanong nito nang una pa lang. Ngumiti siya at sumagot. Iba-iba ang gusto ng tao. Pero ang trabaho namin ay gawin kayong komportable hanggat maaari. Oh, now, now. Nang gabing iyon, sa maliit na kwarto, sa malinis na higaan at tahimik na aircon, nakahiga ako at nakatingin sa puting kisame. Naisip ko ang unang araw sa Vietnam. Naisip ko ang gabi na umiyak si Nu sa harap ng restaurant sa Cambodia at tumingin ako sa tong kaibigan ko na mahimbing na natutulog sa tabi. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa Maynila bukas, ngunit may isang bagay na nagbago na hindi lang ang sahig ng paliparan na mas malinis kaysa sa inakala, hindi lang ang banyo na walang amoy, kundi ang maliit na pakiramdam sa puso na bumubulong. Baka masyado tayong nagmadali na hatulan ang Pilipinas. Nang unang umaga sa Maynila, ang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina papasok sa kwarto. Sina Eva at Latte ay nakayukyok pa rin sa double-deck bed habang ako ay gising na. Ang ingay ng sasakyan sa labas ay kakaibang mahina. Hindi maingay, hindi kagaya ng inisip namin. Nang bumaba kami sa baba, ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay dumating. Ang parehong may-ari ng hostel ay nag-aayos ng breakfast corner. Good morning po, ayos ba ang tulog ninyo kagabi? Tanong niya na may maliit na ngiti. May prutas, tinapay, jam at sa isang sulok may sign na nakasulat, Vegetarian Corner, maliit pero malinaw. May tofu, pinakuluang gulay at lugaw para sa vegetarian. Sabi ninyo kahapon, vegetarian kayo hindi ba? Kaya dinagdagan namin ang corner na ito. Kung may gusto pa kayong iba, sabihin niyo lang po. Ang ordinaryong salita na iyon ay nagpalunok sa akin ng mas malakas kaysa sa normal. Hindi ito isang malaking bagay, ngunit sa mata ng taong nakadama na napakahirap maging sarili lang, ang maliit na corner na ito ay parang ang unang ligtas na lugar namin sa trip. Habang kumakain, kinuha ng may-ari ng hostel ang isang papel na map at iginuhit ang ruta papuntang LRT-MRT. Hindi mahirap pumunta sa MOA o Cubao. Lakarin lang papunta sa istasyon sa kanto, sumakay ng 2003 istasyon at nandoon na kayo. Kung gusto ninyong makakita ng simbahan, may maliliit at tahimik na simbahan din dito. Pagkatapos ng almusal, umalis kami sa hostel, naglakad sa maliliit na alley. Ang mga food cart na nagbebenta ng pandesal, taho, lugaw at goto ay sunod-sunod sa gilid ng daan. Ang mabangong amoy ay pumalo sa ilong namin. Ang mga Pilipino na nakasuot ng working uniform ay nakapila ng maayos para bumili ng almusal. Walang sumisingit, walang sigaw para tawagin ang mga customer. Lahat ay tila abala, ngunit hindi magulo. Ang sidewalk ay hindi perpekto sa lahat ng bahagi, ngunit walang malaking tumpok ng basura, walang nakabara na tubig kanal na nakita namin. Naglakad kami ng tahimik, ngunit ang puso namin ay dahan-dahang nawawala ang self-defense mode ng unti-unti. Nang makita namin ang sign ng LRT, MRT sa harap, huminto kaming tatlo at tumingala sa hagdanan. Tingnan mo, parang sa review video, sabi ni Latte, bago kami tumawa, nang mahina sa sarili namin na minsan ay inisip namin na ang lahat ng review video ay masyadong pinaganda. Sa platform, may dilaw na linya na nakaharang sa harap ng pinto ng tren. Ang mga tao ay nakapila sa likod ng linya ng automatiko. Sa tabi, may mga palaso na nagtuturo sa mga taong bababa muna bago ang mga aakyat. Walang staff na nakatayo at sumisigaw, walang galit na boses, ngunit sinunod ng lahat na parang natural lang. Dumating ang tren sa tamang oras. Bumukas ang pinto, lumabas ang mga tao sa loob ng sasakyan ng maayos. Pagkatapos, ang mga naghihintay ay dahan-dahang pumasok, walang tulakan, walang sumisingit. Halos hindi namin kinailangan gumamit ng puwersa. Sa loob ng tren, ang aircon ay tama lang ang lamig. Ang simpleng upuan ay nakahanay. Ang mga usapan ay mahina,
parang nasa isang maliit na aklatan. Ang mga sign na nagsasabi ng istasyon sa Tagalog at Ingles ay tumatakbo kasabay ng anunsyo. Tumingin ako sa paligid at naisip ang bus sa Cambodia ang malakas na musika, ang malakas na tawanan. Kumpara rito, lahat ay parang alam nang hindi na kailangan pang isulat na ang espasyong ito ay para sa lahat, huwag tayong maging pabigat sa iba. Lumipat kami ng tren sa isang istasyon, naglakad papunta sa Skyway na nakakonekta sa isang malaking mall. Sa ibaba, ang kalsada ay puno ng sasakyan, ngunit dumadaloy ng maayos. Walang mahabang ingay ng busina, walang reklamo. Ang kalangitan ng Maynila sa hapon ay nababalutan ng manipis na ulap, ngunit pakiramdam ko ay mas maluwag kaysa sa puso namin sa dalawang bansang pinanggalingan. Sa food court, natutunan namin ang isa pang bagong sistema. Kailangan mong magpalit ng card para maglagay ng pera bago umorder ng pagkain mula sa iba't ibang tindahan. Medyo nalilito ako habang nakatingin sa menu board hanggang sa ngumiti ang isang tindera mula sa isang tindahan at kumaway. Vegetarian po? Sa side na ito po kayo. Ngayon, may gulay na may tofu, laing at vegetable curry kami. Kung hindi po kayo kumakain ng masyadong maanghang, ibabawas namin ang sili. Walang tawanan. Walang mapanlait na tingin. May intensyon lang na ipaliwanag sa amin kung ano ang ano. Tiningnan ko ang plato ng kanin sa harap ko na puno ng berde, orange at puting kulay ng iba't ibang gulay at bigla akong nakaramdam na parang inaalagaan ng isang estranghero sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Nang hapon, naglakad kami sa Skyway papunta sa kabilang side bago pumasok sa convenience store malapit sa istasyon. Ang mga food cart sa labas at ang puting ilaw sa loob ng tindahan ay tumama ng perpekto. Ang mga produkto ay nakasalansan ng maayos, malinaw ang presyo sa bawat isa. Walang presyong nagbago dahil lang sa mukha namin na mukhang turista. Nang hawak namin ang snack at inumin para magbayad, ang cashier ay nagmano ng bahagya. Hello po, at nagtanong, need pa po ba ng plastic bag? Kung hindi naman po masyadong malayo, huwag na po sana para makatulong sa basura. Ang maikling linyang iyon ay muling nagpatingin sa amin sa isa't isa. Nakita namin ang salitang mahiya at pag-iisip sa iba na nakatago sa ordinaryong tanong tungkol sa plastic bag. Nang gabi, sumakay kami ng LRT, MRT, pabalik sa Makati. Ang ilaw sa gilid ng kalsada ay tumatagos sa salamin ng pahilera. Ang ilang pasahero ay nakapikit, ang ilan ay nagbabasa. Ang ilan ay nagse-cellphone, ngunit walang sinumang nagpapadama sa iba ng inis. Nang bumalik kami sa alley papunta sa hostel, ang mahinang tahol ng aso mula sa isang bahay, ang banayad na amoy ng bulaklak sa gabi ang dumating. Ang tindahan ng lugaw ay nakapatay na ang ilaw, naiwan lang ang isang maliit na lamp sa harap ng tindahan. Ang dami nating nilakbay ngayon, sabi ni Latte habang naglalakad sa tabi ko. Pero ang weird, hindi ko nararamdaman na kailangan naming makipaglaban sa kahit ano, sagot ko. Tahimik na sumunod si Nu bago dahan-dahang nagsalita. Baka ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang mabuhay, nang hindi nagbabantay kada segundo tulad ng dati. Tahimik kaming sabay-sabay. Alam ng bawat isa sa puso namin na ang araw na ito ay hindi lang isang araw ng paglalakbay sa isa pang kabisera, kundi isang araw na nagpadama sa amin na may sulok pa rin sa mundo, na ang mga tao ay kayang maglakad ng magkakalapit nang hindi natatapakan ang sugat ng isa't isa. Nang sumunod na umaga, ang Maynila ay parang bagong siyudad, kahit na pareho pa rin ang langit. Nagkasundo kami na hindi pupunta sa mall o sa mga sikat na area, kundi susubukan naming maglakad sa likod ng hostel. Ang may-ari ng hostel ay nagrekomenda ng isang maliit na simbahan, sinabing, hindi iyan sikat, kuya ate, pero iyan talaga ang dinadalaw ng mga tao rito. Naglakad kaming tatlo sa tabi ng mga bahay na gawa sa kahoy na kahalili ng mga townhouse. Ang lalagyan ng limos ay nakatayo sa harap ng isang lumang sari-sari store. Nang lumiko kami ng kaunti pa, lumabas ang isang maliit na sign ng simbahan. Ang lumang pinto na kahoy ay bahagyang nakabukas. Sa loob, hindi ito malaki, ngunit napakatahimik kaya maririnig mo ang huni ng ibon sa puno. Ilang Pilipino ang dahan-dahang pumasok. Ang ilan ay may hawak na bulaklak, ang ilan ay may hawak na kandila. Dahan-dahan silang naghubad ng sapatos, yumuko ng kaunti bago umakyat sa hall ng simbahan. Walang sigaw,
walang tour guide na may hawak na watawat. Ang tunog lang ng wind chime ang mahinang tumatama. Umupo kami sa isang kahoy na upuan sa tabi. Tiningnan ang isang matandang babae na nakaluhod, nagmano at nagdarasal ng isang bagay sa boses na hindi namin maintindihan, ngunit kakaibang tahimik ang pakiramdam. Biglang pumasok sa isip ko, baka ang tahimik na pananampalataya na ito ang nagpapanatili sa magulong syudad na hindi pa nilulunok ang lahat ng tao. Pagkatapos naming umalis sa simbahan, binuksan namin ang map sa telepono. Gustong pumunta sa isang maliit na cafe na ni-review ng mga lokal, ngunit ang internet signal ay nanginginig. Ang map ay umiikot, ayaw mag-load ng kalsada, at ang daan na dapat ay direkta ay naging palaso na nagpadala sa amin sa maling alley. Ang araw sa umaga ay nagsimula ng uminit. Ang pawis ay tumatagos sa likod ko. Lumingon si Nu. Ang boses ay nag-aalala. Naligaw na naman ba tayo? Tumingin ako sa paligid. Nakita lang ang mga bahay, sari-sari store, walang sign sa Ingles, kahit isa. Ang alaala ng pagiging inignore kapag nagtatanong ng direksyon sa dating bansa ay biglang bumalik sa isip ko. Habang nakatayo kami at nag-aalangan sa harap ng isang maliit na tindahan ng ulam, isang babaeng nasa gitnang edad na nag-aayos ng mga plastic bag ng ulam ang lumingon. Tinitigan niya kami sandali, bago ngumiti at nagtanong, "Naliligaw ba kayo mga anak? Saan ba kayo pupunta?" Inabot ko ang telepono ko para ipakita sa kanya ang pangalan ng cafe sa Ingles. Kumunot ang noo niya sandali at pagkatapos ay tumawa. Cafe pala sa likod lang ito. Pero kailangan ninyong umikot sa kabilang alley. Hahatid ko na kayo sa kanto. Baka malito pa kayo. Sinubukan naming tumanggi. "Wag na po ate, kaya na namin. Mahiya po kami." Ngunit umiling siya, "Huwag na kayong mahiya. Marami ng mahiya ang mga Pilipino. Kung pababayaan ko ang mga dayuhan na tulad ninyo na lutang, mahihiya din ako sa sarili ko." Ang salitang "mahihiya din ako sa sarili ko" ay nagpatawa sa amin. Naglakad siya ng una, dahan-dahan, binabalaan kami tungkol sa mga motorsiklo sa kanto bago ituro ang isang maliit na puting sign ng cafe. "Ayan na, nandyan na kayo. Magpahinga muna kayo, baka mainitan kayo." Nagmano kami sa kanya ng mabilis. "Thank you po ate. Mag-enjoy po kayo." Kumaway siya bago bumalik sa tindahan niya na parang walang nangyari. Sa maliit na cafe, umorder kami ng inumin, umupo at nagpahinga sa malamig na aircon ng matagal hanggang sa nagdesisyon kaming sumakay na ulit ng LRT, MRT. Tumayo si Eva, kinuha ang backpack niya, ngunit sa sandaling lumabas kami sa harap ng tindahan, namutla ang mukha niya. "Ang bag ko! Ang maliit na bag ko na may pasaporte at pera." Biglang nahulog ang puso ko. Huminto kami sa gitna ng daan, hindi namin narinig ang ingay ng sasakyan. "Naiwan mo sa mesa kanina," sabi ni Nu. At kaming tatlo ay halos tumakbo pabalik sa cafe. Sa isip ko, mga masasamang larawan lang ang nandoon. Nawawala ang pasaporte, kailangan naming pumunta sa embassy, hindi namin ma-rebook ang ticket, kailangan naming hatiin ang natitirang pera. Lahat ay nakakabit sa karanasan na naramdaman namin noon na kapag nawala, tapos na. Ang pinto ng cafe ay itinulak ng mas malakas kaysa sa dati. Ang parehong waitress ay lumingon ng may gulat bago ngumiti ng nakahinga ng maluwag. "Black bag po?" Iningatan po namin. Kinuha niya ang maliit na bag mula sa likod ng counter at inilapag sa mesa sa harap namin. Natakot po kami na baka magulat kayo kung bumalik kayo at wala na. Nilagay lang namin dito, hindi po namin binuksan. Dali-daling binuksan ni Eva ang zipper. Lahat ay kumpleto, pasaporte, card at pera. Kinagat niya ang labi niya bago nagsimulang umiyak ng tahimik. Tinakpan ni Latte ang mukha niya habang ako ay nakaramdam na parang may bumara sa lalamunan ko. "Thank you po. Thank you talaga." Paulit-ulit kong sabi. Ngumiti lang ang waitress at sumagot. "Wala po yun. Napaka-importante po niyan. Ayaw din naming mawala. Buti na lang, umabot pa kayo." Lumabas kaming muli sa cafe. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang katawan namin ang gumaan, kundi ang puso namin ay gumaan ng malinaw. Parang may taong dahan-dahang nagdikit-dikit sa mga sirang piraso ng tiwala. Nang gabi, sumakay kaming muli ng LRT, MRT. Masikip ang tren, ngunit hindi masikip ang pakiramdam. Ang mga upuan sa tabi ng bintana ay puno ng mga nagtatrabaho na mukhang pagod. Nang huminto ang tren sa isang istasyon, isang buntis ang sumakay
Ang kabilang kamay ay may hawak na bag. Nagtinginan kami ni Nu at akmang tatayo na. Ngunit ang isang lalaking Pilipino na nakaupo sa tapat namin ang naunang tumayo. Ngumiti siya ng kaunti sa amin at sinabing, "Ate, upo na po kayo. Ako na lang po ang tatayo." Pagkatapos, lumingon siya sa babae. "Upo na po kayo." Nagmano nang mahina ang buntis. "Thank you po." Walang kumuha ng cellphone para mag-video. Walang palakpakan. Normal lang ito. Tiningnan ko ang eksena at naisip ko na noong nasa bus kami sa dating bansa, nakaupo lang kami ng tahimik dahil sa takot sa tingin ng ibang tao, takot na baka tingnan kami ng kakaiba kung tatayo kami. Dito, kabaligtaran ang lahat. Nang gabing iyon, umupo kami sa rooftop ng hostel. Ang mainit na hangin ay humihip sa mababang gusali sa Makati. Ang ilaw mula sa bintana ng mga bahay ay parang maliliit na dot sa lahat ng dako. "Ilang beses ba tayong natulungan ngayon?" tanong ni Latte. "Hindi ko na mabilang," sagot ko habang tumatawa ng mahina. Tumingin si Nu sa kalsada sa alley. Ang weird talaga. Ngayon, ako mismo, dinampot ko ang maliliit na basura na nakita ko sa sidewalk at nilagay sa basurahan. Hindi ko alam kung kailan ko ginawa iyon. Tahimik kami ng ilang sandali. Bago dahan-dahang nagsalita si Eva, baka hindi lang kami ang nakakita ng kabutihan ng mga Pilipino, kundi ang kabutihan nila ay dahan-dahang nagpapabago sa amin. At sa katahimikan sa rooftop ng gabing iyon, alam namin na ang bansang hinatulan namin sa eroplano ay dahan-dahang nagsusulat ng bagong kwento sa aming puso nang hindi na kailangan pang magbigay ng mahabang paliwanag. Isang umaga, bago ang araw ng pag-uwi namin sa Europa, nakaupo kami sa maliit na dining hall ng hostel. Ang map ng Pilipinas ay nakabukas sa mesa. Hinila ni Eva ang daliri niya mula Maynila pataas. "Gusto mong lumabas sa syudad? Kahit isang araw lang." "I know, Angkwe." Narinig ito ng may-ari ng hostel ng tama lang. Ngumiti siya at itinuro ang isang maliit na dot sa map. "Kung gusto ninyo ng kasaysayan at chill, I suggest Vigan sa north o kaya sa Cebu sa south. Sumakay lang kayo ng bus o ferry. Hindi malayo. Makikita ninyo ang lumang syudad at ang totoong buhay ng mga tao." Wala pang isang oras, nakatayo na kami sa terminal ng bus, LRT sa Maynila. Ang lumang gusali, matangkad na kisame, ang ingay ng anunsyo ng bus, tren, nakahalili ng tunog ng mga luggage na hinihila sa sahig. Bumili kami ng third-class ticket na napakamura kaya kinailangan naming tanungin ulit tama ba ang presyo? Ngumiti lang ang staff at sumagot, "Opo, tama po. Ordinaryong pamasahe pero maganda ang view." Sa bus, tren, ang karamihan sa mga Pilipino ay nakaupo ng komportable. Ang ilan ay nag-uusap ng mahina, ang ilan ay natutulog, ginagamit ang bag bilang unan. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay humihip, na nagpalamig sa likod ng leeg ko ng kaunti. Isang pamilya ang nakaupo sa tapat namin. Ang nanay ay nagbabalat ng saging. Ang maliit na anak na babae ay nakaupo, naggagalaw ang paa. Nang makita niyang nakatingin kami, inabot niya ang isang piraso ng saging. Dali-daling lumingon ang nanay niya. Nagsalita sa Ingles na may accent. "Try it po. Matamis." Mahiya kami, ngunit ngumiti kami at tinanggap, naghatian sa lasa. Ang lasa ay hindi lang tamis ng saging, kundi parang may lambot na hinaluan din. Nang makarating kami sa Vigan, nag-arkila kami ng bisikleta mula sa isang maliit na tindahan malapit sa istasyon. Tinanong kami ng kuya na may-ari, "Magaling ba kayong magbisikleta, mga anak?" "Medyo maraming sasakyan sa ilang bahagi. Dahan-dahan lang." "Ha?" Yumuko siya. Inayos ang upuan para maging fit sa taas namin. Chinek ang preno sa bawat isa bago nag-remind. "Kung naligaw kayo o nagkaproblema ang bisikleta, tawagan niyo lang ako, ha? Nandyan ang number ko sa papel." Nagbisikleta kami sa tabi ng mga lumang bahay sa gilid ng estero, sa tabi ng mga lumang simbahan at nasirang bell tower na nakatayo pa rin ng matayog. Ang langit ng araw na iyon ay mas malinaw kaysa sa lahat ng araw mula nang dumating kami sa Timog Silangang Asya. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at damo, iba sa amoy ng malaking syudad. Habang nag-enjoy kami sa tanawin sa tabi, si Latte, na nagbisikleta ng kaunti sa harap, ay biglang natamaan ang gulong sa gilid ng sidewalk. Nawalan ng balanse ang bisikleta at tumumba sa gilid. Ang tunog ng bakal na tumama sa lupa ay malakas.
kasabay ng maikling sigaw niya. Latte, dali-dali kaming huminto ni Nu at tumakbo papunta sa kanya. Ang tuhod niya ay galos, dahan-dahang lumalabas ang dugo. Puno ng alikabok ang kamay niya. Namutla ang mukha niya, ang mga mata ay puno ng takot. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala ng pagiging inignore sa dating bansa ay nagbalik sa isip niya. Lumingon kami sa paligid ng nagmamadali, hindi namin alam kung ano ang gagawin, medyo malayo ang mga tindahan. Biglang bumukas ang pinto ng isang sari-sari store sa tabi ng kalsada. May nangyari ba mga anak? May dugo sa tuhod mo. Pumasok muna kayo rito sa loob. Ang boses ng isang babaeng nasa gitnang edad ay dumating kasabay ng matabang katawan na lumabas at inalalayan si Latte papunta sa lilim. Kinuha niya ang first aid kit mula sa istante sa likod. Maingat niyang nilinis ang sugat gamit ang saline solution. Medyo mahapdi ito, ha? Tiisin mo lang, anak. Gagaling din, sabi niya sa malambot na boses na parang isang ina na umaaliw sa sarili niyang anak. Tahimik kong tiningnan ang eksena. Ang puso ko ay parang pinisil muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pagpapasalamat kaya hindi ako makapagsalita. Dinukot ni Nu ang wallet niya para magbayad. Bayad po sa gamot at sa istorbo. Dali-daling umiling ang babae. Huwag na! Mga anak, tumulong lang ako sa nasasaktan. Nabubuhay ang mga Pilipino dahil nagtutulungan tayo ng ganito. Kung may madapa sa harap ng tindahan ko at hindi ko tutulungan, mas hindi ako makakatulog. Isa and Foreman. Enkof, ang linyang iyon ay parang nagre-reflect ng isang bagay pabalik sa amin. Sa isip ko, naisip ko ang larawan noong bata pa ako na may nalaglag ang gamit at tumakbo ako para pulutin iyon sa Hanoi at noong naglakad ako sa tabi ng taong nadapa sa Europa, iniisip na hindi iyon ang problema ko. Pagkatapos linisan ang sugat, nagpakulo pa ang babae ng mainit na tsaa para kay Latte. Uminom muna kayo para mawala ang gulat. Huwag kayong pilitin, baka himatayin kayo sa daan. Nagpasalamat kami sa kanya nang paulit-ulit bago umalis sa tindahan para magbisikleta ulit. Sa pagkakataong ito, hindi kami nag-usap. Hayaan lang namin ang tunog ng gulong ng bisikleta at ang kaluskos ng dahon ang magsalita para sa aming damdamin. Nang hapon, isinauli namin ang bisikleta at umupo sa gilid ng ilog, nakita ang araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng lumang bell tower. Ang tunog ng longtail boat ay dahan-dahang tumatakbo sa ibabaw ng tubig, nagre-reflect ng golden light. Hindi ko maisip na ang taong nagsabi na, ang Pilipinas ay sigurado magulo rin ay nakaupo rito ngayon, naiiyak dahil nilinis ng Pilipino ang sugat ko. Mahinang sabi ni Eva, habang tiningnan ang tuhod ni Latte na may plaster. Bumuntong hininga ng malalim si Nu. Hindi lang ito tungkol sa malinis na syudad o magandang sistema. Ito ay tungkol sa pakiramdam na kapag nadapa tayo rito, may taong tatakbo at magtatanong, masakit ba, anak? Hindi ang paggawa na parang hindi nakakita. I don't follow the snow. Pabalik sa Maynila, sa parehong tren, bus, nakaupo kaming tatlo ng magkakasunod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami nagse-cellphone o natutulog. Kinuha namin ang maliit na notebook at sinulat ang bawat bagay na dapat naming ikwento sa bahay. Sinulat ko ang unang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi ang syudad sa isang postcard at hindi rin ito ang stereotype sa balita, kundi ito ay ang kamay ng isang ate na dali-daling umalalay sa amin ng matumba. Ito ay ang boses na nagsasabing, "Huwag na kayong mahiya," na nagparamdam sa amin na may halaga pa rin kami sa mata ng isang estranghero. Dinagdag ni Latte sa ibaba. At kung may magsasabi na ang Pilipinas ay isa lang magulong bansa, isang araw, kailangan kong ikuwento sa kanila na nandoon ang maraming ordinaryong tao na nagpabalik ng tiwala sa sangkatauhan sa tatlong babaeng Dutch na halos nawalan na ng pag-asa. Ang tren ay gumalaw papunta sa Maynila sa gabi. Ang ilaw sa matataas na gusali ay dahan-dahang lumabas. Iyon ay baka ordinaryong ilaw lang sa kabisera para sa marami, ngunit para sa amin, ang mga ilaw na iyon ay isang tahimik na babala. Huwag na huwag mong hahatulan ang isang buong bansa mula sa kwento na hindi mo pa nakikita ng sarili mong mga mata. Nang bumalik kami sa Netherlands, ang langit ay kulay abo. Tulad ng nakasanayan, ang malamig na hangin ay mas malakas kaysa sa Maynila.
Ngunit sa isip ko, may larawan ng kabilang panig ng mundo na nakapatong. Ang ilaw mula sa LRT, MRT, ang mahinang boses na nagsasabing hello po sa sari-sari store at ang ngiti ng ate na tumulong maglinis ng sugat ni Latte. Ang araw-araw naming buhay ay dahan-dahang nagbago nang hindi namin alam. Kapag nakapila sa coffee shop, hindi kami pilit na sumisingit. Hindi namin pinagsasabihan ang taong nasa harap namin tulad ng dati. Sa tren sa bahay, kung may matanda na sumasakay, mas madali kaming tumatayo para paupuin sila nang hindi naghihintay na may tumingin o pumuri. Si Nu mismo ay nagsimulang mamulot ng maliliit na basura na nakikita niya sa lupa sa universidad at nilalagay sa basurahan. Sinabi niya na kung kaya ng mga Pilipino na gawin iyon nang hindi nagrereklamo, kaya rin namin. Maraming kaibigan ang nagtanong, "Kumusta ang Pilipinas? Magulo ba? Delikado?" Nagtinginan kami at ngumiti bago sumagot, "Kung ang gulo lang ang hinahanap mo, ang gulo lang ang makikita mo. Ngunit kung bubuksan mo ang puso mo at titingnan mo ang mga tao ng mabuti, makikita mo ang bansang nagturo sa iyo ng pakikipagkapwa hanggang sa mas lalo mo pang mahalin ang sarili mong bansa." His lasso, online din. Tinuruan kami ng Pilipinas na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto mo, kundi ang mabuhay sa syudad na ang mga tao ay hindi sinasaktan ang isa't isa dahil sa pagiging makasarili. Tinuruan kaming bigyan ng halaga ang simpleng salita tulad ng, "Wala po yon, tutulungan ko na." At kung gusto ninyong makinig pa ng ganitong mga kwento tungkol sa bansang hindi maintindihan ng marami, ngunit puno ng malambot na puso, i-follow ninyo lang ang channel namin. Mag-like, mag-comment at baguhin natin ang pananaw at baka matuklasan ninyo na may magandang sulok pa rin sa mundo na naghihintay lang na makita natin ng sarili nating mga mata higit pa sa sinasabi ng balita.